Hello everyone! Ngayon naman ay nandito ulit tayo sa ating panibagong tutorial na about sa collections module. So, ayun. I-open ulit natin yung mga Python natin. So, ayan. So, etong collection module, isa siyang standard library sa Python. So, mag-i-import ka lang ulit. Wala nang kahit anong installation na gagawin. So, etong collection, para siya mga nandito yung mga, let's say, yung dictionary, ganon, tuple, nandito rin siya. So, standard library nga siya. So, ayun. Ang ilalagay natin ay, dito sa Python, maglalagay tayo from collections import. So magi-import tayo, i-import natin ang, halimbawa pwede ang counter, magbibigay tayo ng example dyan. Next ay default dict. Lagyan natin ng comma, name tuple. Ayan. So, pwede natin siyang gawin. Maglagay muna tayo dito ng from collection mag-i-import tayo ng mga, ayan, katulad nan. So, from collection, i-import natin itong mga counter, default dict or default dictionary, and name tuple. So, and magbibigay tayo ng mga example. So, simulan natin dito sa counter. Lagay natin ay, kunwari, yung sa fruits ulit. Fruits. So, equals. So, katulad ng list, maglalagay ulit tayo ng bracket. Kasi gagawa ulit tayo ng mga list dito. So, apple, grapes, ulit, kung nagtataka kayo ba't dalawang grapes ang nilagay ko dito, ngayon dito kasi sa gagawin natin, etong hindi ko pala nalagay na, ang gagawin natin dito ay counter. So dito, bibilangin niya kung ilan yung nasa list natin, kung ilan yung nandun. Kunwari, dito sa naging gawa natin, isang apple. So, ang ilalagay ng system, isang apple. Ganon. So, ito, dalawang grapes. Ganon. Ika-count niya kung ilang fruits ang meron tayo sa list. So, ayun. Banana. Apple. So, close bracket. So, lagay natin dito na bibilangin niya yung ganyan gumagana yung collection ng counter. So, ilagay natin ang fruit count. So, underscore count. Bibilangin niya yan. So, equals to counter fruits.
Ayan, ganyan siya. So, ang gagawin naman natin ngayon ay, so tanggalin na natin tong space dito. Ika-count niya yan. So, ngayon, ipiprint na natin siya. So, print fruit count. Ayan. So, ngayon, i-run na ulit natin. I-run ulit natin. So, ayan. Makikita natin yung count ng mga fruits na meron tayo sa list. So, ang apple ay may dalawa. So, 1, 2. So, sunod ay grapes. May dalawa rin ang grapes. Ayan, 1, 2. Banana ay may isa. So, dito sa counter, ika-count niya kung ilan yung meron sa list, sa items na ilalagay natin. So, ganun siya gumagana. Next naman tayo sa dito sa default dict. So, dito naman tayo. Default or tawagin, pwede natin siya paikliin sa dictionary with default values. Ayan siya. Yan yung ibig sabihin ng default dict. Dictionary with default values. So, dito naman ay, ang ginagawa nito, ina-avoid key errors by automatically setting a default value. So, ang pinaka-start ng integer dito sa gagawin natin program, magi-start siya sa 0. So, ayun, ganun siya. So, maggawa tayo ng example. So, D equals to default tapos ilagay natin ng int diyan. So, maglagay tayo ng 4 let in hello or goodbye. Lagay natin goodbye. Ayan. So, ayan. Next. Plus equals 1. Print. Ngayon, ipiprint natin itong D. Kasi bibilangin naman nan ang letters. So, i-run natin. Ayan. So, ang ibig sabihin nito naman ay binilang niya kung ilang letters ang meron dito sa goodbye. So, ayan. Makikita natin ang G ay merong isa. Ang O ay may dalawa. Ayan. Basta makikita natin kung ilang letters ang meron sa goodbye dito sa default dict. Bibilangin niya kung ilang letters ang nandun. So, nagsisimula talaga siya sa 0 integer. Okay? So, ganun siya gumagana ang default dict. Bibilangin ang letter sa isang word. Ganyan gumagana ang default dict or dictionary with default values. So, ang last na magiging example natin ay named tuple. So, or in short, ito ay named fields in tuples. So, ito ang magiging example natin. So, maglagay, for example, ang isang point. So,
point equals to named tuple. Next point. And maglagay tayo ulit ng bracket. So, ang gawin natin ay point ng x and y. So, dito makikita natin sa named tuple ang point ng x and y. So, ilagay natin x and y. So, close bracket, and ngayon ay maglagay tayo ng mga point. So, for example ay P1 or point 1. So, equals to, halimbawa, ang maging point natin ay 5 tsaka 7. So, ayan yung magiging value natin. So, ipiprint natin itong ipiprint natin tong P1, okay? So, or point 1. Next naman ay magpiprint ulit tayo ng isa pa, pero magpiprint tayo. Ang ilalagay naman natin ay P1.x and yung isa ay P1.y. Ang gagawin naman natin ngayon ay iraran na natin siya dahil nakapagbigay na tayo ng value ng x and y. So, ayan, makikita naman natin dito na sa binigay nating point ay 5, 7 at ang binigay ng system ay ang value ng x ay 5 at ang value ng y is equals to 7. So, ayan, ganun gumagana ang named tuples. Siya yung structure sa ating mga tuples na gagawin. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo and bye-bye!